Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time check, it's 7:30 in the evening. Alas 7:30 ng gabi na. Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Alright, ayan na nga mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan po nating OFW sa buong mundo. Ayan na nga mga kaibigan at makakasama po natin mamaya si AJ. Nga pala mga kaibigan, ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood sa lahat ng social media platforms. Every 7:30 hanggang 8:30 ng gabi at para po sa isang makabuluhan na talakayan tungkol sa mainit na issue at trending na kwento sa social media. So mga kaibigan, samahan niyo po kami dahil ito po ay marami po kaming mga pag-uusapan mamaya. So eto din po mga kaibigan, sa pangunguna po ng live streaming sa Facebook, sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. Yan, mapapanood po tayo every Sunday. At ngayon naman po ay papakilala po natin ang ating co-host. Walang iba po kundi si AJ. AJ, magpakilala ka muna. Magandang gabi po sa ating lahat, no. Salamat Admin Rich sa iyong pagbati sa ating space sa pag-introduce sa akin, no. At syempre po, ito po ang inyong lingkod, si AJ13 Vlog, si Prince AJ. Napapanood din tayo sa Free TV, sa mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga AM band. Yes, at nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng Presidential Communications Office at kay PCO Secretary Dave Gomez. Maging sa pamunuan at staff ng Radyo Pilipinas, maraming salamat po sa suporta na binibigay ninyo sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Yan, so ngayon AJ, marami tayong topic. Siyempre, uunahin natin ang PBBM Good News. At dito sa Good News, nandyan yung Metro Manila Subway at yung subsidy sa kuryente. Unahin muna natin itong Metro Manila Subway. Paki-play po yung video. Today, we proved something we once thought would be impossible. A subway in Metro Manila. The 3 stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. The travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Let us continue this work with genuine commitment to improving the everyday lives of every single Filipino. Panahon na upang hatudukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Hangad natin ang ligtas, mabilis at komportableng biyahe dahil ang oras ng bawat Pilipino ay mahalaga at bawat minutong matitipid ay oras na may gugugol ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Yan. Yan nga AJ, napakaganda nito. Ito talaga ay hinihintay ko at talagang excited na ako dito sa Metro Manila Subway. Natatandaan ko lang AJ, yung nagkaroon ng inauguration noon si PBBM, sa isang phase dito sa Metro Manila Subway at nandoon yung isang opisyal ng Japan. Yes. At sabi nitong Japanese official na to na tama lang na ito ay maging legacy project ng ating Pangulong PBBM dahil ito nga naman ay inumpisahan sa yung plano, yung paglalatag nitong mga plan at saka everything, dito po ay ginanap sa
panahon ng kanyang tatay, Yes, si tama. President Marcos Sr. Kaya napakaganda dahil talagang ang ating Pangulo, meron siyang political will. Kasi mahirap ito gawin, AJ, itong Metro Manila Subway. Bukod sa ang daming problema nito sa right of way, no? Ay talaga namang magastos. Yes. At marami pang nagsasabi sa Pangulo natin na bakit maggagawa ng subway dito sa Pilipinas na masyado tayong bahain. Pero dahil talaga sa kagustuhan ng Pangulo natin na mabawasan or talagang matugunan, no, yung masolusyonan yung traffic. Yes, Grabe yung naman talaga, congestion, no? AJ, no, yung ating nararanasan kapag mga peak hours. peak hours, Oh, no, rush na talaga, hour. rush hours na talaga namang napakatagal, no. Yung kumbaga, yung 15 minutes na travel ay umaabot pa ng 1 oras. Yes. Kaya sabi ng Pangulo, no, yung mahigit 1 oras ay magiging 29 minutes na lang. Ikaw, AJ, anong masasabi mo tungkol dito? Siyempre admin, salamat, no. Ang masabi natin dito ay talaga namang nakakatuwa, no, na ang ating Pangulo ay talaga namang inuuna yung problema sa transportasyon, which is ito isa sa mga naging sagabal, no, sa pag-unlad ng ating ekonomiya, especially sa productivity rin ng ating mga trabahante, sa mga manggagawa. Siyempre, no, una-una, no, gigising ng maaga para lang makaiwas sa trapiko. Correct. Tapos pag uwi mo, late ka na naman. So yung time na imbis na nainom sa pamilya mo, nagkaon ng kahit konting bonding sa gabi, pagdating mo alas 10 rin naman. So parang yung mga bata kailangan na matulog para ipasok kinabukasan sa alang mga eskwelahan. At ikaw naman matutulog ka, madaling araw ka, nagigising ka na naman, mag-prepare ka na naman para makaalis. Parang ganun, di ba? Grabing haggard Very na. haggard ka na. Kumbaga sa pamilya pa lang, kulang na yung magiging time mo. Tapos sa trabaho. Pagdating mo ng trabaho, dahil na sa traffic, nahaggard ka na rin. So parang yung productivity mo, nababawasan. Instead na mas productive ka pa dahil alert na alert ka, nandun lahat ng agility mo sa trabaho mo, hindi na nangyayari dahil sa isip mo naman, dapat makauwi na maaga, pero alam mo matatraffic ka na naman. Ay naku, tama ka talaga dyan, AJ, no? Kaya eto, napakaganda dahil eto ang pagkakaalam ko sa 2028 ay may bubuksan Operation, na, no? yes. Operate na yung ibang segment. Pero yung full operation yata sa 34. Oo, sa 34 pa. Kaya pero at least AJ talagang ang Pangulo natin ay ginawa niya ito, no? Kahit na napakaraming hadlang. Yes. So ngayon magkakaroon na tayo ng unang subway natin, no? Yes, no? At baka madagdagan ito mga ilang dekada pa ulit ang Alam mo, admin, ang may naalala kasi ako ano yung dati yun? administrasyon, sabi niya, paano kung subway daw? Paano kung bumuha? oo. Alam mo na, Aquino nagsalita nun. Siyempre, kontra sila sa mga ganyang, kumbaga, simula ng Marcos, kontra sila siyempre. Diba? Yan. Pero ito na tayo, no? Oo, Meron yan. na. So, move forward na tayo, no? Alam naman natin napakaraming proyekto ng ating Pangulo. At eto nga, AJ, itong pangalawang itatopic natin ay yung subsidy sa kuryente. Ayun. AJ, pagdating dito, naisip ko lang, no, merong isang tumatakbo noon na senador na nangako na ililibre yung 2,000. Sabi nga doon sa post kanina na nakita ko, ayan, banggitin na natin si Senator Marcoleta, no? Nasa na yung 2,000 na yan. Pero ngayon, eto si PBBM ay talaga namang tinupad. May mga libreng kuryente. So, paano ba yan? Tingnan nga muna natin, play muna natin ang pangalawang video. Good news mga kaibigan! Automatic Lifeline Subsidy at pinadaling net metering magpapababa ng bayarin sa kuryente ng milyong-milyong Pilipino. Sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program or LRSP, automatic na ang Lifeline Subsidy para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Bantawin Pamilyang Pilipinong Program or 4Ps na inaasahang aabot sa mahigit 3.09 milyong miyembro. Ang mga tahanang may konsumo na 0 hanggang 50 kilowatt hours ay libre na at wala nang kailangang bayaran sa kuryente. Kaya mas mababawasan ang gastusin at maaari itong ilaan para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Pinadali rin ang net metering program kung saan maaring mag-install ng solar panels ang mga tahanan at negosyo at ibenta ang sobrang kuryente sa grid. Sa mas malinaw na patakaran at mas mabilis na proseso, mas napapadali ang paggamit ng renewable energy at pagpapababa ng gastos sa kuryente.
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin ang mga reformang ito na tiyakin ang mas abot kaya, maaasahan at sustainable energy para sa bawat Pilipino. O di ba good news? No? Ayan, AJ, napakaganda niya, no? Good news yan para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga kumukonsumo ng 0 to 50 kilohertz. Di ba, AJ, no? Yes. Ikaw, AJ, ilan ba yung nakukonsumo mo? Na, alam mo Hindi ba? ko na pero 2,000 plus yung kanina na dumating yung electric bill namin. Pasok 2,600. Pasok sana yung kay 2,600 siya, 2,600. Pero wala namin gamit. Tapos wala pang tao lagi. Nagtatako bakit 2,600. Kaya merong problema talaga. Baka naman, AJ, may tumatamper. Actually, no, hindi natin alam, no, kasi Nagtatamper. sa ngayon kasi ang mga metering device nasa tuktok na ng poste ng Meralco. So, nagtataka ako ba paano nila nare-read yun? Di ba? Wag nilang sabihin babarilin ng isang detector. Kasi ang daming naalagay doon. So, kaninong electric bill lang na barel. Di ba? Kaya doon pa lang malaking kasinungalingan yung kanilang ginagawang pag-reading ng ating mga electric bill, no? Katulad sa amin, isang rep lang tapos wala naman tao. Ay, sa tingin ko, merong nagtatamper, AJ, Hindi, no? sa taas kasi nasa tuktok eh. Naalala ko lang na makwento lang konti, no? Nung sa Santa Mesa pa kami noon, maliit pa ako noon. Ay yung, kumbaga, yun yung libre kuryente. Oo. Libre kuryente. Ibig sabihin, yung Tamper. kuryente namin noon ay Tamper. Pinatamper lang. Halos lahat kami sa community na yon, libre kuryente. yun. Ang mura pa ng electric bill nun, 50 ano lang pesos, no? Oo. Kahit sa amin din, 50 pesos lang, di pa pambayaran. Pero AJ, may nagbabayad noon. Siyempre, yung talagang may mga metro, Yes, di ba? oo. Pero bawal kasi yon, di ba? Pero ewan ko, no? Bakit ganon yung ginagawa doon sa aming komunidad, talagang nagtatamper, no? Pero admin Rich, no, gusto kong malaman kung sino ba yung magbe-benefits dito, mga beneficiary Oo, ng itong serbisyong libreng kuryente na to, bill na to. Yan, yung mga 4-piece nga, Yes. AJ, no? At saka, basta 0 to 50 kilohertz Yes. ay May discount, libre. no? Libre. Oo, yan yung lifeline subsidy na tinatawag. So, eto, malaking tulong ito sa atin, AJ, kasi alam naman natin, marami tayong mga kababayan na hindi naman masyadong maraming, o yung iba nga dyan, wala naman talagang ref, walang aircon. Kumbaga, pasok pa doon, no? Doon sa 0 to 50 kilohertz sa itong sa kuryente na to, no? So, AJ, napakaganda nito dahil ang Pangulo natin, inuuna niya talaga, no, yung mga basic, sabi ko nga, basic needs ng mga kababayan natin. Kuryente, yung tubig, yung bigas, no? Yung mga proyekto, programa ng ating Pangulo ay Yes. talagang pro-poor. So, napakaganda. Bago tayo pumunta sa ating pangatlong topic, meron ka pa bang idadagdag? Yes, no, dagdag natin dito, no. Ito sa programa ating mahal Pangulo, hindi lang basta mga purpose. Actually, basta yung may nasa linyahan ka ng mga baton, mga sinasabi ng laylayan, nasa laylayan ka ng ng ating lipunan, no. Isa yan, no. At kapag kumukonsumo ka hanggang 100 kilowatt hour. Pero pag sumobra doon, wala nang discount. Oo. Wala siyang discount. Kasi may per Zero yan per percentage to 50? Yeah. 0 to 20. 50. Yes, yung 50% yun. Oo. Ay, 100% yun. Tapos, 21 to 50, yun 50% ang Oo. discount. 51 to 70 kilowatt, nasa 35%. So, 20% naman yung 71 to 100. Pag lumagpas na 100, 101 na, wala ka ng discount. Oo. Kasi kumbaga, kaya mo palang magbayad, kumukonsumo ka na ganyang kalaki. Di ba? Kami hindi ko alam kung ano ang konsumo namin, no? Siguro, Kung, lakas kami 100. Baka nasa 200 na siguro. baka nasa Hindi ko naman alam kung 250 kilowatts siguro, no? Palagay ko. Hindi ko maintindihan, wala man tao lagi sa bahay namin. Sa bahay kasi namin, bawal yung nagtitipid ng ilaw eh. Lahat ng kwarto ng anak ko, sa akin lahat. Tapos sa lahat ng sa sala, sa lahat nakailaw lahat 'yan. Pati sa sa bathroom nakailaw lahat 'yan. Walang nagpapatay. Kasi ayaw namin na madilim. Gusto namin yung maliwanag na maliwanag. Kaya ganun. Sa amin gusto madilim kasi mahal ng babayarin. Kami bawal ang madilim yan. So, AJ, kung wala ka nang idadagdag, papunta na tayo sa ating pangatlong topic. Yes. Yan.
Etong ICC, yan, may bagong pinangalanan na naman, AJ, no? At yung mga pinangalanan nito, ngayon ay talagang, yung iba ay nagre-react na at naglalabas na sila ng kanilang mga statement. So, i-play po muna natin yung video number 4. Bayan, pinangalanan na ng International Criminal Court ang mga kapwa-sangkot umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aligasyong crimes against humanity sa nagdaang war on drugs. Kabilang dito si Senador at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at Senador at dating Special Advisor Christopher Lawrence Bongo. Kasama rin sa inilabas na listahan ang mga nagsibing dating hepe ng pambansang pulisya na sina Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, pati na rin sina dating NBI Director Dante Giran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Silang lahat ay nanunungkulan sa nagdaang Duterte administration sa kasagsagan ng drug war na umano'y kumitil ng buhay na mahigit 12,000 mga Pilipino. Ayan, mga kaibigan, no, nakita po natin na isang bagong pinangalanan po ay si Bongo at yung dating PNP Chief Danao at iba pa. So, AJ, ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Ay, magtago na. Wag naman. Magtatago na yung si Bongo, susud niya kay kay Bato. So dalawa na sila magtatago niyan. Kasi sa totoo lang, no, yung isa case naman ni Bongo kasi, wag niya na itanggi kasi nandun siya, may video siya. Ang hip na niyang kumbaga i-deny pa kasi may video. Kahit ipabura niya na yung lahat ng video sa pero meron napagtabi na It's useless na tumanggi. Harapin na lang niya. At siya wag na siya magtago kasi doon pa lang masasabi na siya, kumbaga guilty, 'di ba? Katulad ni Bato, wala pa nga 'di ba? Ngayon pa lang nilabas. 3 months na ba nagtatago ito, no? 3 months na. Mahigit ng 3 months. So, doon pa lang 'di ba? Panic mode na sila. Kaya sila nagsasalita ng kung ano-anong masasama, lalo ngayon pati mga yung mga supporters, no? Ang sama na, minsan gusto pa akong puntahan sa bahay, iba tagang pinipesta nila ako. Hindi ko na sinasagot, pero usually sinasagot ko yan, pero ngayon kasi alam ko sila, nasasaktan sila dahil sa lumabas ng mga na pangalan mula sa ICC, kaya sige, pinagbigyan ko muna sila, pero pag medyo humupa na yan, doon naman baba na sa nila. Ito kasi AJ, no, wala namang pwedeng sisihin dito. Hindi naman pwedeng sisihin dito ang Marcos administration. Dahil sabi nga, sa pagkakaalam ko, 2011 pa lang ay sinampahan na sila ng kaso na dito sa ICC. So, sabi nga, mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na wala nga daw kinalaman dito si Pangulong PBBM dahil ito, ang mga kaso na to ay matagal na. Kaya kung ako sa kanila, no, AJ, no, aking komentaryo, kung ako sa kanila, kung talagang totoo na walang kinalaman or walang kasalanan, ay harapin nila ito, no? Pero sa case kasi ni Senator Bongo, may lumalabas nga na nagba-viral noon na video na ini-enumerate pa niya, di ba, kung magkano kapag yung buhay daw. Buhay. Pag lang na huli, 500,000 lang. Pag napatay, 1 million. Tapos pag lumaban, high profile, tsaka, 2 million. Yun. So, ibig sabihin, meron talaga ditong alam si Bongo. May prize award So, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman dito, na unfair itong nangyayaring ito dahil kitang-kita naman talaga sa video, no? Tsaka si Senator Bato de la Rosa din, meron din siyang mga ganitong mga announcement, mga sinabi. At saka may mga video din siya na talagang inuudyukan niya, no, yung mga kapulisan para pati yung tao rin, yung mga tao at kapulisan para gumanon, no? Pumatay. At naalala ko pa, no, sabi pa ni Bato, puntahan niyo sa bahay yung maadik. Buhusan nyo ng gasolina, sunugin ninyo. Sinabi pa niya, diba? Arson ang gusto niya mangyari sa tao. Dadamay pa tayo. Kaya wala talaga sila ditong, kumbaga, wala silang dapat sisihin. Dapat sisihin. Kasi action nila ito sila ang may gawa nito. Diba? Ito yung consequence na ngayon. Consequence ng kanilang mga ginawa. So, may dadagdag ka pa ba, AJ? Yes, no. Sabi nga dito, diba, co-perpetrators. Ibig sabihin yan, hindi man siya yung direktang pumatay o kasama sa pagpatay. Kung bagkus sila yung kasama sa pagpaplano, yung lahat ng kung paano ito i-implement or something, yun yung naging yung partisipasyon nila dito sa sinasabing co-perpetrators. Hindi ibig sabihin pumatay sila. Katulad sabi ni Vitaliano,
ginawa lang daw niya yung kanyang trabaho. Oo nga. Kaya ibig sabihin nga co-perpetrators eh. Hindi mo sabing ikaw yung pumatay. Oo. Ito, lawyer pa naman. Alam mo, AJ, madali lang yan eh. No? Lawyer pa naman, ano? Mag-ask sila sa ICC, lalong-lalo na kung sa nakikita nila eh, hindi naman kalakihan ng kanilang participation. Oo. Pwede silang mag-ask sa ICC na gawin silang witness, Witness. no? Oh, Tapos syempre mas mababa na yung kanilang assistensya, 'di ba? Yan ang maaari nilang gawin kung Yes, tama ka dyan, ayaw admin. nilang talagang makulong ng habang buhay. No? Kasi mabigat itong kaso na to, crime against humanity. At AJ, no, tuloy na yung confirmation of charges Yes. dito kay Pangulong Duterte. Yes, no? Sa pagkakatanda ko, February 23? Yes, oo. Hanggang 27 yata eh. Oo, hanggang 27 siguro, no? So, eto, tuloy na at hindi na talaga pwedeng pigilan pa Yes. netong mga kampo, no, ni dating Pangulong Duterte. Kung ako naman sa kanila, wag nang pigilan. Oo. Kasi kung naniniwala, Tatagal. oo, 'di ba? Kung naniniwala sila na wala namang kasalanan, hindi ilaban nyo na 'yan para talagang kasi kawawa naman din. At siya nandun na eh. Kawawa naman din yung matanda na nandun siya tapos ang tagal-tagal na naghihintay, Oo. di ba? Eh kung talagang walang kasalanan, hindi ilaban. At Ilaban na lang. talagang para pag walang kasalanan, hindi, di ba? Mapapawalang sala siya at makakauwi siya dito sa Pilipinas. Makaka-appeal pa naman siya doon siguro. May appeal pa siguro. Correct. No? May appeal pa. Kaya AJ, ano pang dadagdag mo? At syempre no, ito may nabasa ko na call card, no, quote card, no. Hindi ko alam kung totoo ito. Sanabi daw ni Duterte, nito si Rodrigo na pagod na raw siya at ayun na, gusto niya yung parang okay na siya ay pumanaw o mamaalam na. Pero sa totoo lang, natakot na lang siya kaya nasabi niya siguro. Pero I'm not really sure kung siya nga nagsabi nun na. Wala Oo, namang kasi ano eh. marami naman ngayon fake news eh. Maraming no? fake news eh. Oo. Nabasa lang natin yan. Kaya nga ako, AJ, no, pag may nakikita ako sa Check social ko media, muna. hindi ko kaagad sinishare eh. Hindi, Kasi ako rin. Same check ko here. muna. Lalong-lalo na, tinitingnan ko sino ba source nito. Yes. Unahin muna natin yung source, ano ba yung motibo, Yes. para talagang makita natin, no? Tapos i-search din natin kung may katotohanan ba. Kasi talaga ngayon, grabe na yung fake news. Kaya naman yung mga DDS, madalas lang fake news kasi mas pinili nilang maniwala doon sa hindi naman na kumbaga hindi mapakatiwala ang sources eh. Oo. Pero mas gusto nang maniwala dahil umaasa nga sila eh, di ba? Oo. Kaya ang nangyayari, napapalaganap nila yung fake news. Kahit alam naman nila na mali iyon, di ba nga, lagi natin nakikita sa kanila, ay, uuwi na si Duterte. Oo. O, sana naman, sana true na. O, buti na nakauwi na. Tatay Dig, ganito, di ba? Magano. Pero, anong petsa na? Oo. Isang taon na siya next year, next month. So, hanggang ganun doon pa rin, di Hindi ba? naman pala totoo. O, di ba? Kailangan silang na-fix, pero wala naman silang dala. Hopeful pa rin sila. Oo, no? So, sa mga kababayan natin no, na nakikinig po sa atin sa Radyo Pilipinas, wag po tayo basta-bastang mag-share sa mga nakikita natin sa social media kasi marami po ngayon ay talagang fake news at marami pong mga trolls ngayon. Dahil kapag nag-share po kayo niyan ay isa rin po kayo, no? Nakiayon po kayo sa mga fake news na yan. So, hindi po maganda. Pero AJ, no, bago tayo mag-proceed sa susunod natin na topic, ay siguro mag-break muna tayo para pagkatapos ng break ay tuloy-tuloy na ulit ang ating talakayan. Yes, At magbabalik po tayo pagkatapos ng break. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, nagbabalik po tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas. Yan AJ, no? Natapos na yung ating topic kanina. Ngayon naman ay muling topic na naman natin ay mainit na issue sa social media, AJ, lalong-lalo na ngayon, no? Walang iba kundi itong muling pagkakaungkat ng mga grounds sa impeachment ni VP Sara Duterte. So AJ, i-play muna natin yung video number 5.
Halaka, natatandaan niyo ba ito mga kaibigan, na kung saan ang DepEd official ay umamin na pagkatapos nilang ma-withdraw ang confidential funds ay inutusan sila or in-instruct sila ng Vice Presidente na ibigay ang confidential funds kay La Chica or sa kanyang VPSG, na alam naman natin na hindi naman trabaho ng VPSG na mag-disburse ng pera. Kaya nga merong SDO, Special Disbursing Officer na tinatawag. Kitang-kita ang paglabag ni VP Sara Duterte, mga kaibigan, sa DepEd Circular na ang SDO ang dapat na mag-disburse ng pera. Instead na ang SDO ang gumawa ng kanyang trabaho, ay hinayaan niya or in-instruct niya ang kanyang SDO na ipaubaya ang pag-disburse ng pera sa kanyang VPSG. Halaka! Dito pa lang talagang pwedeng-pwede na siyang i-impeach. Diba? Real talk lang tayo dito. Facts lang ito mga kaibigan, walang personalan. Yan nga, AJ, no? So dahil nga dito sa impeachment ni VP Sara Duterte ay talaga namang nauungkat etong maraming mga issue. At yan nga, AJ, yung pinakita natin kanina ay yung SDO ni VP Sara Duterte na umamin yan, AJ, no, sa Congress sa good governance hearing. At eto, AJ, yung kanyang dalawang SDO ay umamin na nung pagka-withdraw nila ng confidential funds ay in-instruct kaagad sila ng Vice Presidente na ibigay ang confidential funds dito kay Colonel La Chica para siya na daw ang mag-disburse, which is maling-mali dahil yun ay labag po yun, no, sa batas at sa DepEd Circular. At dapat, AJ, ang SDO talaga ang nag-disburse ng pera. Kaya nga SDO, di ba? Ano ba, AJ, yung trabaho dapat ng VPSG? Bakit niya ginagawa yun? Or bakit siya ang inaatasan ng ating Vice Presidente? Siguro dahil trusted siya ni Sara. Pero to mali pa rin yun, AJ. Oo. Pero maling-mali. Kasi kahit sa ang kumpanya, kahit sa ang kanakatrabaho, yung mga ganyang bagay, kung ano yung designation mo, yun dapat tinatrabaho mo. At kung merong taong mag-overrun sa'yo, mag-overdo sa'yo para yung natrabaho mo ay kanyang kumbaga ay angkinin o gawin nang hindi naman siya yung nararapat na gumawa, ay bawal na bawal yun. Pwede mo siyang kumbaga i-complain sa inyong sa admin na itong tao to nakikilam sa aking trabaho, which is ganyan-ganyan, no? Pero itong kay Sara at kay La Chica na relationship nila, iba eh. May something kasi parang dati nilang ginagawa yan, hindi lang this time. Even before pa siguro ginagawa. Kaya alam na nila kung anong gagawin nila eh. Alam na nila. Dahil matagal nilang ginagawa yan. Which is very, very wrong talaga yan. Kasi kumbaga inaapakan mo yung ibang ego ng ibang tao. Kasi for how many years na sila doon? 4 decades na? More than 4 decades, no? Tapos all of a sudden, yung tinatrabaho nila, pinanghihimasukan na ng iba. Tapos pipirma sila nang hindi nila na-check, na-counter-check yung mga ganung bagay. So, pag nagkaroon ng pulilyaso, sila pa rin ang masisisi yung pumirma. Kahit di niya nakita, bakit pumayag ka? Samantala, iyan ang designation, pero bakit ka pumayag? So, kasalanan mo pa rin yun. Yes, tama ka dyan, AJ, no? Kasi eto nga, nung habang nag-hearing sa Congress, ayan nga, umamin nga yung kanyang mga disbursing officer, no, tungkol dito. So labag na labag talaga yan sa DepEd Circular, maging sa batas, AJ, no, na alam naman natin na ang trabaho ng VPSG ay magbantay, no, for security yan eh, security ng ating Vice Presidente. Pero dito siya yung pinag-handle ng pagdi-disburse ng confidential funds, which is maling-mali. So yan nga, AJ, dahil sa nung tinatanong na itong mga SDO, no, itong mga officer na to ay hindi nila alam, hindi nila masagot kung paano ginastos at saan napunta yung pera. Kaya eto, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung makikinig tayo, AJ, no, sa mga legal minds, ay marami ang nagsasabi na si VP Sara Duterte, kahit gamitin lang, no, yung mga nakaraang impeachment, ay talagang maaari siya ditong makonvict kasi malakas daw di umano itong talagang mga ebidensya laban sa kanya kasi nanggaling mismo sa kanyang bibig. Lalong-lalo na, AJ, yung sinasabi nga ni Attorney Ligutan na yung kanyang pagtitreten sa Pangulo, sa First Lady, at saka sa kay dating Speaker Martin Romualdez, is more than enough yun, AJ, no, para makonvict siya dyan sa ma-impeach siya. Kasi nga, AJ, yung konsepto lang na nag-hire ka ng assassin, di ba?
Kasi lawyer ka, Vice President of the Philippines ka, alam mo na ang assassin ay bayaran yan eh. Yes. At kumikitil ng buhay ng tao yan. So, lawyer ka, alam mo na masama yun. Pero bakit meron kaya tang mga kaibigan na mga assassin, may mga kakilala kang assassin, at inutusan mo pa. Sabi mo, nag-hire ka. So, meaning to say, AJ, nagawa na yung krimen, di ba? Yes. Nagawa na yung Yes. krimen. Doon pa lang. At hindi daw pwedeng sabihin ni VP Sara Duterte na hindi kapag kapag namatay ako, hindi daw pwedeng Hindi sabihin pwede. yun. Kasi kahit na sabihin niya na kapag namatay siya, the fact na nagawa Nag-hire, na, nag-hire ka na-hire na, Oo. kumausap na siya ng Nasabi niya na eh. assassin, di ba? So, gawa na yung krimen, nandyan na. Nandyan At sabi na. pa niya, no joke. No joke. joke. May idadagdag ka pa ba, AJ? Sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang bagay kasi, no, ito kay Sara, no, hindi niya pwede itanggi eh. Kahit sabihin niyang galit lang siya nung nasabi niyo, pero live on television, national television ka. 'Di ba? All over sa SOCMED niyang ginawa, pero lumabas sa lahat ng national television ang lahat ng sinabi mo. At sinasabing mo nga, 'di ba, ni Sara na no joke. At saka hindi lang naman yung sinabi pa niya eh. Parang gusto niyang putulan ng leeg ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Minwesta pa niya eh. 'Di ba? Ganun, no? Hindi pwedeng yan, basta baliwalain lang. Doon pa lang krimen na. Meron nang nagawang krimen. Correct ka dyan, AJ. Kaya dito, nababalitaan na naman natin na mukhang may gagawin na naman sila para pigilan ito, di ba? Sinampahan ng kaso sa Korte Suprema si Senator Tito Soto. Yes. Ano ba yung purpose nila? So, mag-iisip tayo, AJ. Siyempre, kapag si Senator Tito Soto ay matanggal, no, sa pagiging SP, at ang mailagay dyan ay makasara o makaduterte, hindi lusot na naman ang impeachment, Yes. di ba? Kasi sabi ni SP Soto ay once na makarating ang impeachment sa Senate, ay agad-agad yan forthwith, maghihiring na kaagad. So, pag nangyari yan, AJ, ay wala nang lusot si VP Sara Duterte at lalabas na talaga lahat ng mga ebidensya, makakalkal na, lalo na yung iniingatan nila na di umano ay joint accounts with dating Pangulong Duterte, Yes. di ba? Kaya eto, nakikita natin yung kanya-kanyang yung paraan, no, para maiwasan talaga etong impeachment. So, wala na naman dyan yung bloodbath na tinatawag. Yes. May dagdag ka pa ba, AJ? Yes, may dagdag tayo dyan. No? Kasi in-expect ko na ngayon na mapapalitan na naman natin na si Sara ay pumunta na naman sa Supreme Court. At ano kaya ang gagawin niya? Diba? Yun mga posibleng gagawin niya eh. Sa ngayon kasi medyo in panic mode na siya. Nakita natin, kapansin-pansin ang palagi niyang sa social media. Doon nag-explain, nag-weather forecasting. Bagong trabaho ni Sara. Kapait yata ni ni Ernie Baron. Yun nga lang, wala nga lang siyang ganong knowledge, kaya walang power. Okay. Okay, tama na dyan. Baka mamaya, na naman masabi. Okay, mga guys, no? Sa pang-limang topic naman natin, no? Etong si Yuse Claire Castro, no? AJ. Mga kababayan, sinagot po ni Yuse Claire Castro itong hindi magandang komento ni VP Sara Duterte o sagot ni VP Sara Duterte patungkol ito doon sa tanong sa kanya, no? Ng isang media yata. Ayun. Interview sa kanya to, AJ, no? Na tinatanong siya kung ano yung masasabi niya kay PBBM at saka kay Yuse Claire Castro. At yung sabi niya, sa Bisaya magkadayon unta, no? Magkadayon yung magkatuluyan, no? So, ayan nga, AJ, nung pinapanood ko itong video na to, ay talaga namang tuwang-tuwa ako kay Yuse Claire Castro. Sabi ko, ayan, nadali mo, Yusek. Yan. So, mga kaibigan, panoorin po natin yung video bago natin komentuhan. Ito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong
sitwasyon yung kanyang mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, Baby Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Ayan na nga, AJ, no? Alam mo, tawang-tawa talaga ako nung napanood ko yan. Nung sa press con yan, di ba? Yung etong mga press, tawang-tawa din talaga naman. Sabi ko, ayan na naman, burn na naman si VP Sara Duterte. Hindi kasi umaayos sa kanyang mga sagot na Yes. Vice President of the Philippines, pagkatapos ganyan yung sagot mo. Ako, AJ, komentaryo ko lang kung ako sasagutin mo ng ganyan, no, na magkatuluyan daw. Tama yung sinabi ni Yusek Claire Castro. May asawa si PBBM, mapagmahal na asawa, na mapagmahal na anak, mapagmahal sa mga anak. At si Yusek there, merong asawa, di ba? Yes. So, bakit sasabihin sana magkatuluyan sila? Minsan tuloy naisip ko, ano pang naisip nitong si VP Sara? Mahirap lang magsalita na AJ, no? Baka Yes. ma-call out na naman tayo Yes. dito, no? Pero hindi kasi maganda na sa isang vice presidente, pangalawang pinakamataas, no, na posisyon dito sa Pilipinas, leader natin, tapos ganyan kung magsalita. Wala man kahit kaunti, katiting man lang na pagiging statement. Yes. Na katulad ng sinabi ni Yusek Claire Castro, talagang tawang-tawa ako doon, AJ. Ikaw, anong masasabi mo? No decency. Ayun, ang isa sa mga pwede natin sabihin kay Sara, no decency. Dahil ba sira ang kanyang pamilya? Kaya niya nasabi yan? Dahil ba sa kung sino-sino rin niya at kanyang pinatulan? Isa yan sa mga rason. Kaya ang pangit ng kanyang binibigkas. Kasi naranasan niya at dinadanas niya hanggang ngayon. Yung mga ganyang pagkakaano. Kasi hindi mo masasabi sa iba yan, lalo't maayos yung buhay mo. May pamilya at masaya. As pamilya mo at yung taong inaano sa'yo, niling kayo, ay meron din magandang pamumuhay ang kanyang pamilya. But since ikaw sira, damay-damay tayo. Ganun naging kanyang thinking. Ang isa pa sa hindi makagandahan dyan, alam mo, low level talaga, low level. Kasi kahit ako, magiging merong kaaway, hindi ko masasabing ganun yan na dahil lang sa gusto kong pasakitan siya. Kasi ang hirap mag-boomerang sa'yo eh. Ayun ang mahirap dun pag nag-boomerang sa'yo. Lalo't wala ka namang tiyak na kaalaman tungkol sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Pero magbibigay ka ng immoralities, kumbaga napupulit mo yung mind ng ibang tao sa ginagawa niya. Siyempre, marami siyang na sabi natin tagasunod na medyo may kakulangan din sa pag-iisip. So sabi nga ni Ernie Baron, no knowledge, no power. Correct ka dyan, AJ, no? Para sa akin naman, no? Kulang siya sa professionalism, no? Yes, totoo yan. Sa pagiging statement. Kasi tingnan mo lawyer siya, vice presidente. 'Di ba dapat maayos yung kanyang mga pananalita, lalong-lalo na naging DepEd secretary siya noon. Yes. Nandiyan nilulook up siya ng mga kabataan, ng ibang mga Pilipino na humahanga sa kanya, no? Tapos ganyan siyang magsalita. Dapat bilang isang vice presidente, inaayos niya dapat yung sarili niya, yung pananalita niya, yung galaw niya, yung kilos niya. Ayan tuloy nagbubumirang sa kanya, Yes. AJ. Lagi. At ang nangyari ay nauungkat yung issue ng kanyang pamilya. No, sabi nga doon, no, kung napanood natin yung buo na sinasabi ni Yusek Claire Castro, ay pinoint out niya doon yung philandering, no? Yung Yes. naging case kung bakit naghiwalay di umano itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang asawa. Kasi nga Yes. ay Womanizer. nag-cheat, no? At hindi lang basta nag-cheat, nakita personalan na to. Yes, personal lang talaga. No? So, mga kaibigan, yung mga sinasabi po namin dito ay amin po Opinion lang sariling po. opinion, commentary, hindi po ito stand ng network or ng RP, no? So, ayun nga AJ, no, dahil dyan sa sinasabi na yan ni VP Sara Duterte, ay nape-personal tuloy siya at ibinabalik ng tao, kumbaga nagbubumirang sa kanya Yes. yung kanyang mga sinasabi at pinapaalala ng mga tao, ay ito yung pamilya mo. Yan, yung tatay mo, womanizer, nanghahalik, no, sa Philippine television, Yes, yeah. kung sino-sinong hinahalikan. Tapos yung hindi na natin isa-isahin, no, yung mga kapatid niya, alam naman natin, no. Ganun din, oo. ginagawa.
So, dahil dyan sa ginagawa ni VP Sara Duterte, hindi kasi siya umaayos eh. Kung umaayos lang sana siya, ipakita niya na deserving siya. Oo, decente siya kasi, ganun. Deserving siya na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Sana umayos siya at ipakita niya na pwedeng-pwede siyang maging presidente ng Pilipinas. Hindi yung bara-bara na parang akala mo nasa kanto lang, no? Yan. So, may dagdag ka pa, AJ? Yes, no, dapat talaga no sa isang mga opisyalis, no, kahit lahat ng government officials, kasi itong mga private sector din naman, yung katulad sa atin, no, inilalagay din natin sa ayos o tamang lugar yung ating mga pag-uugali, yung character natin. Kasi kailangan mo pa rin ipakita yung respeto mo sa iba at yung pagiging decente mo. Kahit minsan galit na galit ka na, pag nandiyan nakaharap yung kaaway mo, hindi ka pwedeng mapag-away na lang, ganun-ganun lang eh. Dapat ipakita mo rin na meron ka pa rin educated ka pa rin kahit elementary graduate ka lang. Oo, professional. Hindi mo kailangan na graduate ka ng college para maging decente ka o para maging kagalang-galang ka. Kahit di ka nakatapos elementary o kahit di ka nga napag-elementary, pero mas marami pang mas maayos yung ugali sa mga kaysa sa mga ibang napagtapos katulad ni Sara, no. Hindi natin makita sa mga taong mas bababa sa kanya. Parang siya pa yung mas bababa kaysa sa taong mababang tinutulong natin, di ba? Tama ka dyan, AJ, no? So, ang ating unsolicited advice, no, kay VP Sara Duterte, lalong-lalo na ini-aim niya, no, na maging Pangulo ng Pilipinas pagdating ng 2028. Ayan, lumalabas yung mga survey daw na sabi ko nga ay hindi ko talaga yan pinapaniwalaan, mga survey na yan. Kasi alam naman natin, AJ, no, na nung 2025 election nung sa senatorial, di ba? Yung mga pumasok sa survey ay hindi naman nagsipasok nung eleksyon na talaga, no? So, hindi naman talagang representation kung sino yung or kung ganun kataas, no? Lalong-lalo na sasabihin natin na paano magiging mataas yung performance rating niya kung wala naman siyang ginagawa, di ba? Ang sabi nga ng iba, ano yan, nagbabakasyon lang sa iba-ibang mga bansa pagkatapos ang taas ng performance rating, 'di ba? Taas ng trust rating. So, pagdating doon, merong discrepancy talaga. Oo. Questionable talaga ni AJ. Totoo yan. May dadagdag ka pa ba? So, 'di ba, pinapangarap niya maging presidente. Dapat, ugali pa lang, i-try mo na maging presidente ang datingan. Kasi sa ugali pa lang, sa actor mo pa lang, kahit barangay tanod, parang hindi ubre, 'di ba? Kasi hindi pwedeng ganyan-ganyan lang. Kasi kumbaga, binigyan ka ng pagkakataon ng mga tao na para mamuno, hindi para apihin ang mga tao. Magserbisyo ka. Binigyan ka na nga ng pagkakataon, yayabangan mo pa, di ba? Parang it's uncalled for para maging presidente ka. Para kawawain mo, di ba? Meron nga lumalabas na balita o sa around ng mga DDS supporters na pag si Sara ang naging presidente, papatayin daw tayo, ubos daw tayo, di ba? Na ganun pa lang, di ba? Doon pa lang dapat pa bang umupo? Oo, correct. Tama ka dyan, AJ, no? So, magre-recap na tayo, no? Pinag-usapan natin sa PBBM Good News, yung Metro Manila Subway na ongoing pa rin ang ginagawa at napakahaba na, AJ, yung natatapos. At itong subsidy sa kuryente na talaga namang makikinabang ang ating mga kababayan na mga mahihirap. At eto nga, AJ, no? Naku, hindi pala napakita ba natin yung Valentine's? Hindi natin napakita. Pwede po bang ipakita muna natin yung Valentine's greeting ni Pangulo? Parang 1 minute lang naman yan. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang araw ng mga puso. Sigurado ako punong-puno ang mga mall at restaurant dahil sa maraming nagde-date. Masaya rin ang mga nagbebenta ng bulaklak at iba pang mga pangregalo. At kahit medyo may kabigatan ng traffic, sigurado naman akong sulit na sulit naman ito. Sana ay nasa magandang mood tayong lahat dahil ang pagmamahal ang nangingibabaw sa araw na ito. May ilan tayong mga katanungan galing sa ating mga kaibigang kabataan, mga youth group na aktibong tumutulong sa atin. Masisipag itong mga batang ito at talagang isinasabuhay ang mga abukasiyang isinusulong nila kahit bata pa lang. Having been married for more than 30 years, what advice would you give to couples who want a long and healthy relationship? Palagay ko alam nito na matagal ng mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigayan lang, maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganun, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang.
you have any advice for the youth this Valentine's Day? Well, enjoy yourselves. Enjoy each other's company. You know, it is rare to find someone, like I say, kahit na hindi mo magiging asawa, pero somebody that you care for and cares for you, who you have a very nice time together. Yun na nga, bumalik tayo dun sa konsepto ng friendship. That's what you should try to find. And once you have found it, and it's Valentine's Day, enjoy it to the fullest. It is a lovely feeling. Yes, ang gustong-gusto ko dun yung British accent eh. It is a lovely feeling. Andyan pa rin yung British accent ni President, ano? So, yan nga, AJ, no? Happy Valentine's Day kahapon, Yes, no? happy Valentine's sa amin. Ayan nga, AJ. Mukhang namula ka. Oo. So, ako naman, AJ, ay para sa akin, everyday Valentine's. So, parang si PBBM, no? Dapat ay everyday Valentine's. So, yan nga, talagang silang mag-asawa ay ginagawa nila, no, AJ, na talagang meron silang time, no, sa isa't isa, kahit na yung ano lang, yung maliliit lang na mga moment, no, para sa kanila, para sila ay talagang makapagkwentuhan at talagang nagtatawanan, nag-exchange ng jokes, no, at saka kumakain sa labas at nagluluto si Pangulo, no, ganyan yung kanilang mga date. So, ikaw, AJ, paano ba maging single? Ay, masarap. Malaya. Oh, yeah. Yun lang, no? Happy Valentine's Day. Kahapon ang aking Valentine, yung aking apo si Astrid. Ayun, may Valentine's pa rin, no? Yan. So, ayan nga, AJ, dahil malapit na ang ating oras, no? So, bibigyan muna kita ng panahon para ikaw ay makapag-shout out. Yes, mga idol, no? Maraming salamat muli sa isang oras na naman nating pagsasama dito sa Sunday edition ng Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Ito po muli si AJ13 Vlog, nagsasabing maraming pong salamat sa ating mga viewers, no? Next week ulit, sa Thursday. Wala ka babatiin? Lahat binabati ko na kay Miss Wilma, no, ng US of A, no. Maraming salamat sa iyo at sa mga calls mo sa akin. Maraming salamat. Siya aking critic eh. Pero good critic. Yes, yan. So mga kababayan, no, maraming po salamat sa mga nanonood po sa atin, kay Ami Rasul, Persita Anakaya, at sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po dito sa Vloggers ng Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy niyo po kaming panoorin 7:30 to 8:30 ng gabi every Sunday. At yan nga mga kababayan, no, maraming po salamat at belated Happy Valentine's Day pa rin sa inyong lahat. Everyday Valentine's. Belated din, no, sa birthday sa aking sister, ng bunso namin sister, si Angeline, no. Yan. Belated happy birthday. Happy birthday sa iyong sister, no, AJ. So, eto po, ako po muli si Admin Rich at saka si AJ13 Vlog dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas. Yes. Good night! Good night. Vloggers ng